Welcome to K-Catalog. Now for number 26, ang sabi, Niga, 한국어 공부를 열심히 하시네요. You're studying Korean language hard. Or, in Tagalog naman, Uy, ang sipag mo namang mag-aral ng Korean language. And then, sagot sina, 네, 한국 회사에 취직하기 blank. 매일 한국어 공부를 하고 있어요. Sabi niya, ay, syempre, or ay, opo. So, sabi niya, 한국 회사. 한국 회사 is Korean company. Okay, 한국 Korean company. 취직하다. 취직하다 to work. Magtrabaho sa isang Korean company daw. So, every day, nag-aaral ako ng Korean language or I study Korean language every day. So, ibig sabihin, yung lalagay natin dito, para, okay? Para sa pagtatrabaho ko sa isang Korean company. Kaya ako nag-aaral ng Korean language every day. Ibig sabihin, meron siyang goal, no? And dito nga, based sa mga ninote ko, yung pinaka mag-fit na sagot dyan is yung in order to or for the sake of me, sina, okay, entering or working in a Korean company. So, ang ginagawa niya is to study the Korean language every day. So, ang sagot po dyan is number 1. And take note natin na yung 취직하기. So, meron tayo dito yung gi, no? Kapag nakita nyo yan, usually, ang kasunod niya is yung 위해서. 뭐뭐하기 위해서. Yan. So, yung the rest po, pag yan po yung dinugtong nyo to the extent of, or supposed to, or because, so it will medyo magugulo yung yung ibig sabihin. So, it might not make sense. Yung pinaka-fit sa ating parenthesis dyan is wiheso. Okay? So, number 27 and 28, as you can see, no, same instruction siya. So, we are going to find the incorrect usage of the grammar. So, as you can see, numbers 1 to 4, nilagay ko na kung anong grammar yung meron and ano yung mga rules. Okay? So, for example, number 1, 한국어는 배울수록 어려워요. So, the grammar is 동사 or 용용사 plus 을 or riilsurok. So, ano po ang gamit ng grammar na to? You use this grammar, for example, in your statement, there are two situations. So, the first situation changes, so does the second situation. Okay? So, we can associate yung term na the more. Okay? So, ibig sabihin, kapag nagbago yung first part na sinabi mo, yung result or yung second part ng statement mo is nagbago din. Tingnan natin yung number 1. 한국어는 배울수록 어려워요. So, sa English, parang ang sinasabi mo dyan is, the more I learn, okay, so yung ulsurok, the more, no? The more I learn Korean language, the more difficult it gets. So, dahil mas tumaas na yung level ng knowledge mo sa Korean language, so does yung level of difficulty. Okay, so sa Tagalog naman, kung mas nag-aaral ka or the more na mag-aaral ka ng or matutunan mo yung Korean language is mas humihirap siya. Okay. Now for number 2, 시험에 떨어지든지 너무 실망하지 마세요. So yung ginamit po dyan na grammar is yung 든지. Okay, so si 든지, if you're going to use that grammar, it should be 동사 or 형용사 plus 든지 and then there should be another 든지. So yung gamit nitong grammar na to is like saying whether or either or. Yan. So, yung or, yan yung another 든지. So, for example, sabi niya, 시험에 떨어지든지. Kung gagamitin niya yan, dapat may kasunod pa na another 든지. Okay? So, parang gusto niyang sabihin, kunyari, kung gusto niya talagang gamitin tong grammar na to. So, if magfe-fail ka sa exam or hindi, so whether you fail or pass the exam, please do not get too disappointed. So, parang it will not make sense kasi whether you pass or fail, parang kung ma-fail ka, hindi mo naman talaga kailangang ma-disappoint, di ba? So, dito, mali na agad yung ginamit na grammar. Okay? And again, sabi ko nga, kung gagamitin mo si grammar na 든지, there should be another 든지. Okay? So, number 3. 옆집에서 생선 냄새가 나네요. 생선을 먹나 봐요. Yung ginamit na grammar is yung naboda. So, that's 동사 plus naboda. Verb plus naboda. So, it means I think
or I guess, or I assume. Ayan. So, ano bang sabi niya? 옆집에서 생선 냄새가 나네요. Sabi niya, sa tabing bahay daw, sa kapitbahay ay 냄새가 나네요. Nangangamoy isda. Okay? So, ang sinabi niya is, I think or I guess, kumakain sila ng isda. Okay? So, kumbaga, siguro isda ulam nila kasi amoy isda dun sa kapitbahay eh. Yan. So, tama yung pagkakagamit nitong number 3. Number 1 din, tama din po yan. Okay, and then number 4, 아이가 감기에 걸리지 않도록 따뜻하게 입히세요. So, ano yung gamit ni 지 않도록 na grammar? So, verb, 동사 plus 지 않도록. So, si 지 않도록 is like you're trying to prevent something to happen, no? So, in order not to, yan. In order not to, tapos yung verb. So, example niya, 아이가 감기에 걸리지 않도록, in order for your child not to catch a cold, okay, or for you to prevent your child from getting a cold, 따뜻하게 입히세요, dress him warmly. Okay, so para nga naman hindi magkasipon, no, kailangan laging makapal ang suot. So tama din po yung pagkakagamit nitong grammar na to. So yung mali yung hinahanap natin, ang answer is number 2. Now for number 28, ayan ulit, no, sabi, 집에 가든지 말든지 마음대로 하세요. So, dito, pareho na siyang may 든지. So, okay na to. Ano bang sabi dyan? Again, yung 든지 na grammar, no, whether or either, and then or. So, yung another 든지 dyan, yun yung or. So, dito, ibig niyang sabihin, any option is okay. Yan. So, ano bang sabi sa number 1? 집에 가든지 말든지 마음대로 하세요. Sabi niya, whether you go home or not, it's up to you. Okay, so, bahala ka kung umuwi ka or hindi. Yan. So, tama po yung pagkakagamit ng number 1. Okay, check po siya. For number 2, 그 배우는 연기도 잘하길래 노래도 잘해요. So, yung ginamit na grammar, 동사 or 형용사 plus gille. So, ang gamit ng grammar na to is pwede siyang because or since. So, parang same siya with ki temone. Temone. Yan. Okay? Ki temone. Kaya lang, mas medyo maraming kailangang i-consider pag ginamit mo tong grammar na to. So, ang sinasabi, you use this grammar when the reason or cause for the speaker's action is because of someone or something else. So, ibig sabihin, sa yung statement, in your statement, there are 2 clauses. And the first clause and the second clause, magkaiba po yung subject nila dapat. Okay? So, dito, mali yung pagkakagamit niya. Kasi if you notice, 연기도 and then 노래도. So, parang dalawa yung sinasabi niya na characteristics nung 배우 or nung artista. So, kaysa sa kille, ang mas appropriate na gamitin is yung go. Okay? So, yung nayol na go, no? Pag meron tayong dalawa o higit pa na description sa isang bagay. O kaya may list tayo. So, instead of hagile, dapat yung gi도 잘하고, yan. So, dapat dito yung gi도 잘하고, 노래도 잘해요. Tsaka, di ba pag ginagamit, naalala nyo, if we're going to use this go, nayol na grammar, yung yonggi, yung iga, 을를, 은는 natin usually nagiging do. Yan. So, yonggi도 잘하고, 노래도 잘해요. So, mali po yung gamit dito sa number 2 ng grammar. Number 3, 무슨 일이 있더라도 내일 회의에 꼭 참석할 거예요. So, yung ginamit na grammar, verb or adjective plus dorado. So, ano po yung dorado na yan? It means even if. Okay? So, sabi niya, 무슨 일이 있더라도. So, even if there's something tomorrow, I will still join the meeting. Okay? 참석할 거예요. I will join. Okay? Or I will attend the meeting. 회의. So, ano man daw ang meron bukas, ang goal niya is to attend talaga the meeting. So, tama po yung pagkakagamit.
Number 4, 저는 주말에 시간만 나면 친구들하고 영화를 보곤 했어요. So, yung ginamit po na grammar is 동사 plus 곤하다. So, itong 곤하다 na grammar, you use this grammar to indicate a habitual action that happens in the present or of the past. Okay? So, paano yon? Kapag yung hada mo ay naka-present form, naka-heyo siya, so it will mean often. Okay? So, yung action repeatedly happens. Okay? Often or frequently. And then, kapag naman yung hada mo is naka-past tense, naka-hesoyo siya, so maiiba po ang meaning. Magiging used to. Yan. So, di ba pag used to, ginagawa mo before, ngayon, hindi na. Okay? So, in this case, naka-hesoyo siya. So, ang magiging meaning niyan is used to. Ano ba yung sabi niya? I used to watch movies, okay, with my friends on weekends if I have time. Okay, so ako, na dati, so pinag-uusapan niya dyan is yung gawain niya dati. So dati daw, kapag meron siyang time kapag weekends ay nanonood siya ng movie kasama ang kanyang mga kaibigan. Okay, so yun yung number 4. And tama ang pagkakagamit ng grammar. So yung sagot natin is number 2 since ang hinahanap natin is yung maling gamit ng grammar. Now for the next instruction, 다음을 읽고 괄호에 가장 알맞은 것을 고르시오. So ibig sabihin lang po niyan, choose the best answer for the parentheses. So basahin natin. 라임 씨는 기타를 좋아합니다. So 라임 likes guitar. Gusto niya ang gitara, si 라임. 그래서 주말에 문화센터에 갑니다. That's why she goes to cultural center on weekends. So, kaya naman siya ay nagpupunta sa cultural center kapag weekends. 라임 씨는 문화센터에서 blank. So, ano daw yung blank dyan? Si 라임 daw at the cultural center. So, again, no, ang hint natin dyan is eso. Okay, since may eso tayo, so it should be a verb. Okay? 그리고 이ring 씨는 운동을 좋아합니다. And then, 이ring likes to work out. Okay? Or likes to do exercise. Yun naman ang gusto ni 이ring, no? 그래서 오늘 공원에 갑니다. That's why today, she goes to the park. Okay? Si 이ring yung sinasabi dyan. 이ring 씨는 공원에서 운동을 합니다. So, si 이ring daw doon sa park ay nag-workout siya or exercise. Okay, so, number 1, 노래를 합니다. So, 노래를 합니다, to sing. Okay. Number 2, 운동을 합니다, to exercise or to work out. Number 3, 축구를 합니다, to do or to play soccer. 기타를 배웁니다, to learn the guitar. Okay, learn how to play the guitar. So, yung part na to, since si Raim yung ating subject, so malamang anong sabi? Si Raim ay gusto ang gitara. So, ang sagot natin dyan is number 4. Okay, 라임 씨는 문화센터에서 기타를 배웁니다. Number 30. 바사hin ko po. 매튜 씨는 지난 토요일에 친구와 함께 blank. Matthew last Saturday with his friends. So, si Matthew daw nung nagdaang Sabado kasama ang kanyang mga kaibigan ay blank. 점심에는 서울 인사동에서 비빔밥을 먹었습니다. So, they ate bibimbap in Insadong, Seoul for lunch. So, kinain daw nila is bibimbap. Doon sila kumain sa Seoul, Insadong for lunch, no? 조금 매웠지만 아주 맛있었습니다. It's a bit spicy, but still very delicious, or it was still delicious. 밥을 먹은 후에는 목천 한옥마을에 갔습니다. After they ate, okay, pagkatapos nilang kumain, they went to Bokchon Hanok Village. Okay, so doon daw sila nagpunta pagkatapos nilang kumain sa Bokchon Hanok Village. 한옥은 아주 아름다웠습니다. So, the 한옥 or yung ating traditional Korean house is very beautiful. Yan. So, tingnan natin yung dito sa blank. 서울에 갔습니다. Went to Seoul. Number 2, 한복을 샀습니다. Bought
hanbok. Okay, yung traditional clothing. 한옥 사진을 봤습니다. So, tiningnan daw nila or they checked or saw the picture of the hanok. Okay, tiningnan ba nila sa picture? Hindi naman, no? Direct na pumunta sila doon. 유명한 식당에 갔습니다. So, they went to a famous restaurant. Okay, so alin po dyan yung tamang sagot? Ang tamang sagot dyan is number 1 since yung sumunod na mga statement is dinescribe nila kung ano yung mga ginawa nila. So, yung unang gawa nila is pagpunta sa Seoul. Yan. So, 매튜 씨는 지난 토요일에 친구와 함께 서울에 갔습니다. And then, what did they do there? Yan na yung mga sumunod na statement. Okay. Thanks for watching.